no, you need to make Him your King. And this King is also your Redeemer. Isaiah 46:6. Thus says the Lord, the King of Israel and His Redeemer. What is His name? The Lord of hosts. I am the first and I am the last. Oh, saan natin matatagpuan? Isaiah. Sino ho isa pang bumanggit niyan? Sa Revelation, binanggit siya ni Lord Jesus Christ. Sabi niya, I am the first and I am the last. So si Lord of hosts, we can conclude na si Lord of hosts ay si Lord Jesus Christ. He's the Lord of hosts na willing tumulong sa iyo. But going back to Isaiah, sabi rito, He's the King of Israel and His Redeemer. Balikan po natin yung Panginoong Jesus. Tingnan natin, si Lord of hosts, si Lord Jesus Christ, Lord of hosts, di ba Redeemer natin siya? Tayo po lahat mapapahamak, pupunta tayong impyerno eh. But praise the Lord, 2,000 years ago, merong Redeemer, yung pangalan, Jesus, ang kanyang title ay Christ, meaning Savior. And the name means Jesus is Savior also, Anointed One. Namatay po sa krus. Bakit po siya namatay sa krus? Hindi po para magpakahiro lang. Hindi po talagang para lang sumikat. Hindi po. Although pinakasikat ngayon sa buong mundo ito, hindi po Beatles, ang Panginoong Jesus. Amen? Ang Panginoong Jesus hanggang ngayon po, sikat siya. Pero bakit po yun? Hindi po yun ang kanyang purpose. Ang purpose niya, namatay siya sa krus para ibigay yung buhay niya. Maging Redeemer natin. Kailangan ba natin tagapagligtas? Opo. Sabi ng Biblia, lahat daw po tayo makasalanan. Lahat tayo papunta sa hindi maganda papupuntahan. Pero praise the Lord, may gift si Lord. Yung gift, ginawa ng Panginoong Jesus 2,000 years ago sa cross of Calvary. He died on the cross. That's why He said, it is finished. As a Redeemer, He finished. Ano yung tinapos ng Panginoon? Tinapos niya na ikaw ngayon ay may karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. May karapatan ka na hindi manatili sa buhay na lugmok sa kasalanan at lugmok sa sakit o lugmok sa mga bagay na kapigatian. Sabi niya, nagpulito ako para bigyan kita ng buhay na maganda at kasiyasiya. At yun po gusto ng Panginoon. He is your Redeemer. So if you call today at meron yung feeling mo ay kailangan mo ng tagapagligtas, you're in the right place. Meron tayong tagapagligtas sa pinag-uusapan dito. His name is Jesus Christ. And He's the heart of worship. Yun po yung pangalan ng church na ito, heart of worship. Si Lord Jesus po yun. And right now, siya po ang Redeemer natin. And He's the Lord of hosts. Isaiah 47 verse 4. Our Redeemer, the Lord of hosts is His name, the Holy One of Israel. So kailangan mo ng kaligtasan, kagalingan, provision pinansyal. Andiyan si Lord Jesus Christ, tagapagligtas mo, tagasagip. Yun po another term sa Redeemer, tagasagip. Amen? So hindi lang siya Maker mo, Holy, King, Redeemer, and nothing is too difficult for Him. Alam niyo po si Lord of Hosts, He is with you right now. Pag sabi mong Lord of Hosts, kailangan kita sa buhay ko. Hindi po mag-aatubili si Lord of Hosts. Si Jehovah Sabaoth, ang Panginoong Jesus, hindi siya mag-aatubili na ayaw kitang tulungan. Hindi po, lahat po ng tao na lalapit sa Panginoon, mapamabuti, masama, lahat po, isip mo mabuti ka, tumawag ka ng, isip mo lang ha, mabuti ka. Humingi ka ng tulong sa Panginoon, hindi mag-atubili ang Panginoong Jesus, hindi ka tulungan. Eh kung isip mo, napakasama mo, hindi ako sasagutin ng Panginoon. Subukan mo, humingi ka ng tulong sa Panginoon, tutulungan ka ng Lord. Bakit po? Ang Panginoong Jesus po, ang gustong-gustong word na maririnig ng Panginoon, help. Help. Sa Bible, maraming nag-help. Lord, help, nalulunod. Si Pedro, habang Lord, hindi nagsabi, ayan eh, gusto mo magyabang eh. Hindi po. Nung nag-help na, humingi ng tulong si Pedro, lumapit ang Panginoon, binunod siya. Ang sinamahan siya, bumalik muli dun sa bangka. Remember? Peter walk on water. Meron pong part na help doon. Andun ang Panginoon. Kasi kasama niya si Lord of Hosts. Alam niyo po kapatid, ang tinutulungan ng Panginoon, yung mga hindi na kayang tulungan ng sarili mo. Kung di mo kayang tulungan ng sarili mo, andyan ang Panginoon lagi. Mag-help ka sa Kanya. Pero yung sasabihin, hindi ko kailangan ng Panginoon. Hindi ko kailangan ng tulong niya. Sabi ni Lord, okay, fine. But I will wait. One day, you will need my help. Amen? Kaya huwag na natin hintayin yung one day. Today, nandito ka ngayon, acknowledge mo, hindi mo kayang gawin lahat o desisyon ng lahat ng bagay. Kailangan mo si Lord, and He is with you. The Lord of hosts is with you. Palakpakan natin ang Lord. Kaya sabi sa Psalm 46 verse 10 and 11, cease striving. Strive ka lang, strive. Diba? Kilos ka lang, kilos. Gusto mong gawin lahat. Minsan, nuunahan mo ang Panginoon, tutulungan mo ang Panginoon pa nga.
Sabihin sa'yo ni Lord, hindi ko kailangan ang tulong mo. Bakit sabi sa Bible, Brother Pe, tinutulungan ng Diyos yung mga tinutulungan ng sarili nila? Wala po sa Bible yun. Ito po Bible ko, wala akong nakasulat dito na tinutulungan ng Diyos ang tinutulungan ng sarili nila. I think si Benjamin Franklin po nagsabi nun. Hindi po Bible si Benjamin Franklin. Amen. Kung tama ako yung nag-quote nun. Ang sa Bible po, tinutulungan ng Diyos yung hindi na nila kayong tulungan ng sarili nila. Lahat po na tinulungan ng Panginoon dito, wala na helpless. And if you are helpless right now, the Lord is here. He is with you right now. Concern siya sa'yo, palakpakan natin ang Lord. Sabi niya, cease striving and know that I am God. Sabi ng Lord, quiet. Sabi ng Lord, tahimik ka lang dyan. Be still. Don't worry. Another term is, don't worry. We are striving. Alam mo ba, nag-worry kayo, nag-strive kayo? Na wala kayong magawa, at wala ka namang magawa, parang rocking chair, wala kang darating. Pagod ang isip mo. Know that I am God, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. At so sabi, the Lord of hosts, who is God, is with us. Kapatid, kung may problema po kayo ngayon, meron kayo sitwasyon dinadaanan, andyan si Lord. Kasama kayo. Ang pangalan niya, Lord of hosts. He is sovereign. He will fight for you. The God of Jacob is our stronghold. In God ni Jacob, we have the same God. And that is our God. This Maker, who is holy, King, Redeemer, nothing is too difficult for Him, is willing to answer you. Amen? Tingnan natin sa buhay ni Hannah. And we'll end here in a few minutes. Hannah, who is Hannah? Hannah is the mother of Samuel the prophet. Ang nagkwento po ng 1 Samuel, si Samuel. Siyempre, buhay niyo po yan. Amen? Ano po? Si Hannah po mismo, she experienced the answer of the Lord of hosts. Paano mo nasabi ang brother effect? Tingnan mo natin. Verse 10 and 11. From 1 Samuel chapter 1, verse 10 and 11. Hannah, she means Hannah. Ano po ang katayuan ni Hannah? She's greatly distressed. She prayed to the Lord and wept bitterly. Ganun din po ba tayo? Hindi po masamang umiyak sa Panginoon. Iyak po siya eh. At alam niyo po yung iyak niyo po, sabi ng Revelation, nasa botelya daw po ng Diyos yan. Iniipon ng Lord yung mga iyak ninyo, lalong-lalo sa pamilya niyo, sa anak ninyo. Sinitreasure po ng Lord yan. Gusto niya yan na tugunin. Tingnan natin dito, anong distress na meron si Hannah? If you know the story, makita mo natin yan sa chapter 1 ng 1 Samuel. Previously, makita mo natin, si Hannah po may asawa. Si Elkanah. Itong asawa niya, dahil siya po ay unang asawa, hindi po magkaanak. Allowed po ang mga Israel sa kanilang batas, hindi po sa mata ng Diyos, sa mata nila, na mag-asawa pa ng panibago para pwedeng magkaanak. Si Hannah po baog. Ito po si Hannah, dahil hindi po magkaanak, ay wala ko siya magawa. Nag-asawa po ng bago itong kanyang asawa. Tingnan niyo po, at dito po nagsimula ang problema. Kaya po yung may dalawang asawa, problema po talaga yan. Amen. Pero ito po, tingnan mo natin. Let's continue. Ang nangyari po, nagkaanak po yung pangalawang asawa. Ito si Hannah, hanggang ngayon po, hindi magkaanak. Tuwing taon-taon po, ito po si Elkanah ay sumasamba sa Panginoon. Pupunta sila sa Shiloh to worship the Lord. At dahil doon, dahil itong bagay na ito, ginagawa nila, bibigyan nitong si Elkanah, yung lahat ng kanyang, yung asawa niya, bibigyan niya ng portion na i-offer kay Lord. Yung mga anak niya, sa 2, 3, 4, binibigyan niya lahat. Punta ron. Pero alam niyo po, bibigyan niya kay Hannah, doble-doble. Kasi mahal na mahal niya po si Hannah. Hindi lang magkaanak. At mangyayari po, yung asawa naman nito, yung pangalawang asawa, sabihin, ano po yung gano'n? Baog. Yan po nangyayari. At kaya si Hannah, ang baba ng tingin sa sarili, ang wawa naman ako, hindi ako magkaanak. At iiyak mo na lang mo siya na iiyak, hindi kakain. Siguro anorexia na siya, anorexic na, papaya. Mapadaling istorya, taon-taon nung ginagawa nila yun. Sabi ni Hannah, I cannot take it anymore. Nilapitan nga siya ng asawa niya, hindi pa ba ako sapat sa'yo? Gusto mo pa na magkaanak? Mahal na mahal kita. Ganun po kamahal ni Elkanah. Si Hannah, kaya lang gusto magkaanak, asawa ng pangalawa.
To make the long story short, sabi niya, hindi ko na